Kabahalan. Nasaan ang aking amang hari? Bigyang daan ang mahal na hari! Maligayang pagbabalik, anak. Magaling. Bigyang daan ang emperador! Dala ko rito ngayon ang kautusan ng emperador. Prinsipe, ikaw ang magpahayag nito. Subalit nakaluhod ang aking amang hari. Playtime Sabado! Sineswerte ka tuwing Sabado. Ipakita lang ang Playtime ID sa counter. May 100 pesos off ka sa SM Cinema at may 50 pesos off ka pa sa Snack Time. Pop to pop ang treat mo sa Playtime at di nagtatapos dyan. Anong araw nga ngayon? Coming soon, more surprises from other partnered brands. Abangan, makisaya sa Playtime! Hindi ko yan magagawa. Ang tagapagsalin ang dapat. Ikaw dapat. Ano bang gusto niyang palabasin? Napakayabang naman. Sinasabi niya ako dapat ang maghayag. Ano? Tila tutol ang hari. Anong problema niya? Mahal na prinsipe, sumunod na lang kayo bago pa man lumala ang sitwasyon. Hindi ko inaasahang mababastos ako ng ganito. Sige. Makababuti sigurong iwan ko na kayo. Gagawin ko na. Sa pahayag ng hari ng Qing tungkol sa pananaw niya sa iyong amang hari. Kung babalikan raw ang ginawa mo sa kanya sa Namhan Sansong 8 taon nang nakalipas, Ano ang dapat sana'y ganti niya sa ganong gawain? nararapat ka ng alisin sa trono mong bilang hari ng Karyang Joseon. At sa anong kadahilanan, bakit sa ngayon ay nananatili pa siya sa trono? Dapat mong malaman na ang pagiging bukas palad ko ay ayon lang sa pakiusap ng iyong anak. Ang lahat ng yan ay handog. Kailangang ingatang mabuti. Opo, mahal na ginang. Sige, ang mga ito ay kailangang ipasok. Ito naman, doon sa pangalawang ibakan. Talagang napaka-ganda niya. Maganda pa rin siya. Nariyan ang napupusuan mong babae. Ay, ginulat mo ako dun, ha? Hindi ka aya-aya ang nangyari. Paano nasabi ng mahal na hari na mayabang? Ang sugo ng King. Likas na malumanay mangusap ang sugong yon. Sinadya niyang maging mayabang dahil gusto niyang iparamdam sa ating lahat. Qing na ang makapangyarihan ngayon. Mukhang pagkawala mo ng 8 taon ay tila hindi nasayang kahit paano. Kabahalan. Kailangang maging handa ka sa panibagong panahon. Panibagong panahon? Sa pagbagsak ng dinastiya ng Ming at ang pagiging makapangyarihan ng Qing ngayon, kailangan tagapin agad ito ng Joseon at matutunang makibagay sa nasabing panahon.
Kailangan baguhin ang lahat kung ayaw nating bumagsak ang buong Joseon. Nasa pagpapasya ng mahal na hari kung kailangan ng pagbabago. Batid niyo ba kung anong naging ani ngayong taon? Sa mga kanayunan, maraming halos mamatay sa gutom, kamahalan. Pakiusap, kamahalan. Alang-alang sa Joseon. Pamunuan niyo ang kaharian. Tila iminumungkahi mong patalsikin ko sa trono ang aking amang hari at agawin ito sa kanya, ganon ba? Hindi naman sa ganon, kamahalan. Subalit, sa ganang akin, mukhang kailangan ninyong maging handa sa anumang pagkakataon. Kamusta? Anong sabi niya? Ano ngayon ang balak niyong gawin? Kung may balakid sa daan, gumawa ng ibang daan. Kamahalan, ganito po ang itsura ng mismong lupain natin. Mula rito, naglalayag ang mga tao patungong Beijing para makipagpalitan at kalakalan ng mga paninda at mga libro. Kita niyo ito? Ito ang mismong Joseon. Ang maliit na bayang ito Yung ang... bang itinuro sa iyo na mayayabang na yun? Mahal na hari, tanggap na ng Qing ang kultura ng kanluran. At patuloy ito sa pagsulong araw-araw. Kalimutan niyo na ang nakaraan at harapin natin ang kasalukuyan. Hindi mo ba alam ang totoong dahilan kung bakit ganito pa rin ang suot ko? Iniisip niyo pa rin ba hanggang ngayon ang nangyari 8 taon na nakalipas? Pakiulit. Ano sabi mo? Makinig ka. Ming pa rin ang dapat nating sundin. Sa ganoon paraan natin mapoprotektahan ang karapatan ng buong lupain. Pero ama, sirang-sira na ang Ming. Nasaksihan ko ang lahat doon mismo sa Beijing. Ama, ituring yung kaibigan ng Qing at tanggapin ang bagong kultura dahil yun lang ang tanging paraan upang gumanda ang lagay ng Joseon at ng inyong pamamahala, kamahalan. Hindi mo pa rin ba talaga alam kung ano makakabuti sa akin? Kakaibiganin ko sila? Yung bang gusto mo? Kailangan ng pagbabago, ama. Dahil kung hindi natin gagawin, malalagay sa panganib ang Joseon. Talaga nagbago ka na. Hirap ka pa rin ba sa pagtulog dahil sa ubong yan? Ayos lang ako, ama. Ikonsulta mo yan sa ating manggagamot. At humingi ng kaukulan lunas. Naikwento ka sa akin ng aking anak. Ikaw daw ang tumitingin sa kanya. Ginawa ko lang po ang tungkulin ko. Pinahina ng paglalakbay ang mahal na prinsipe. Magagamot mo rin ba siya sa kanyang karamdaman? Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Maraming salamat. Siya nga ho pala ang agupunturistang si Chon. Ang makakatulong ko. Isa ba siyang bulag? Opo, ina. Sabi nila, mahusay siyang agupunturista. At paano mo naman nalaman yon? Sana magamat mong kamahalan. Opo, mahal na ginang. Ako si So, katiwalang babae ng prinsipe. Nariyan ba ang punong manggagamot? Wala siya. Lumabas po ng palasyo. Matindi ang ubo ng kamahalan. Ikaw na lang ang sumama. Hindi ko kayang manggamot mag-isa. Iyan po ang sinasabi sa patakaran. Mas mahalaga pa ba ang patakarang yan kaysa sa may sakit?
Sumunod ka sa akin. May kahinaan na ang aking baga. Makakaya mo bang gamutin? Ako po ay isang agopunturista lang. May isang bagay ka bang gustong sabihin sa akin? Wala po, kamahalan. Sabihin mo na sa akin. Magiging pipi ka rin ba sa pagsasabi ng totoong sakit ng iyong pasyente? Lubhang mabigat at may katigasan ang inyong kalamnan, kamahalan. Pinipigil ng labis yung pag-aalala ang magandang daloy ng inyong dugo. Kailangan yung iwaksi ang pag-aalala upang kayo ay makabawi. Pakibuksan na ang bintana. Mukhang nawala na kasi ang ubo ko. Sisindahan ko po ang ilawan, kamahalan. Ang aking amang hari. Bahagya na niya maikilos ang kanyang mga kamay. Maaari mo rin ba siyang gamutin para sa akin? Paano po gagamutin ang isang gaya ko, mahal na hari? Ako na ang nakikiusap. Kayo po ang masusunod, kamahalan. Maraming salamat. Ngayon po ay magtuturok ako ng karayom sa inyong leeg upang maibsan ang inyong pagod, kamahalan.